God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawan lahat sa bawat isa sa atin. At muli sa pag-aaral ng kanyang mga salita, ating puntunghayan sa aklat ng mga gawa. Chapter 2, verse 16 to 21. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat ito yaong sinalita sa pamagitan ni Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. At ang inyong aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit at sa itaas, ang tanda sa lupa at sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. At ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Pagpalaan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. We are in the last days. Alam po natin yan sa lahat ng mga bumabasa ng banal na kasulatan o ang tinatawag na Biblia. Ito yung ating Old and New Testament, na dito ay isinasaad talaga ang mga bagay na mangyayari dapat nating gawin at dapat nating patunguhan. Kaya dito, binanggit dito, ito ay ayon pa kay Propeta Joel na muling nasulat sa mga aklat ng mga gawa na sinabi sa mga huling araw, in the last days. Kaya ang sabi rito ni Propeta Joel sa verse 17, chapter 2, Acts chapter 2, verse 17, mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Kaya ito ay in the last days. At tayo, alam natin, in the last days, andito na tayo sa tinatawag na huling panahon. Mangyayari at mangyayari, magaganap ang mga bagay-bagay nito, pero ito ay hindi nalilingid sa mga humahanap sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, at harinawa kabilang tayong lahat sa mga bagay na ito. Kaya dito, binanggit dito yung salitang sa huling araw, at dito nga sa huling araw na ating kinalalagyan, eto pa rin talaga yung kulang. Eto pa rin talaga yung dapat na mangyari, bagamat natatanaw na natin, nararamdaman na natin ang hihip ng hangin, kumbaga yung tinatawag na to control the world, yung mark of the beast. Darating at nakikita na ito ng mga bumabasa ng banal na kasulatan. At dito mahayag ngayon yung mga huling araw, andito na nga yung huling panahon. Pero bago maging ganap ang lahat ng bagay na yon, dapat wag nating kalimutan ang pangako ng Panginoon in the last day din, bago daw dumating yung dakila na araw ng ating Panginoon, ay magkakaroon ng tinatawag na Great Awakening, at ito ay kung tawagin ay yung pagbuhos ng banal na espiritu sa lahat ng tao, as in banal na espiritu. Kaya ito ay ating inaasahan, ito rin yung ating hinihintay, na kung saan ang mga bagay na ito kapag nangyari at naganap, mapupulpil yung banal na kasulatan. At ang mga bagay na ito, hindi naman ito mapipigilan. Tayo man ay sumampalataya o hindi, gagawin ito ng Diyos, sapagkat lagi naman niya itong ginagawa bago dumating yung tinatawag na judgment o yung paghukom o ang paghatol ng Diyos. Nagbibigay muna siya ng paalaala, babala, at gumagawa siya ng paraan upang sa gayon ay maging kaligtasan at maging magandang kalagayan ng bawat tao, at higit sa lahat, siyempre yung tumitiwala sa Kanya. Halimbawa na nga lang nito sa panahon ni Noe, nang ibig sabihin, hahatulan niya ang lupa, pero hindi mo niya nga hinatulan, kundi gumawa muna siya ng biyaya.
gumawa muna siya ng babala, gumawa muna siya ng paraan na ang ibig sabihin sa pamagitan ng pamilya nitong si Noe ay gumawa siya ng isang malaking arko, malaking daong, at ito ay nangyari hanggang sa 120 taon bago bumagsak, bago mangyari yung paghukom sa ibabaw ng lupa, nang ibig sabihin sumingaw o nahayag o na-rebuild sa kaisipan at sa paningin ng mga tao na magkakaroon ng paghukom dahil sabi nga ito ay isang talk of the town. Bakit gumagawa si Noe ng isang malaking arko na sabi nga ay kamangha-mangha o mahirap paniwalaan anong gagawin niya sa malaking arko? Kaya ito ay isyo, at ang sagot dun sa isyo, yun yung nakakatakot sa painig ng lahat ng tao na sinabi ni Noe, gugunawin ng Diyos ang mundong ibabaw sa pamagitan ng baha, kaya pinapagawa niya ako ng malaking arko. Kaya dahil dito sa unang salita, maaaring kabahan yung mga tao, pag-uom, paghatol ng Diyos, gugunawin ang sanlibutan sa pamagitan ng baha, and then magbibigay ang Diyos ng biyaya sa pamagitan ng malaking arko na ginagawa ni Noe. Kaya dahil dito sa kaisipan ng tao, ito ay hindi magbibigay sa kanila ng tinatawag na pagwawalang bahala. Pero sa paglipas ng maraming mga panahon, ang mga bagay na nangyari sa panahon ni Noe, maniwala o hindi. At dahil dito sa paglipas ng panahon, bagamat maiksi ang 120 taon, nalimutan na nila yung unang babala ng ating Panginoon dahil ang kanilang nakikita, wala naman nangyayari, wala naman nagaganap, wala namang mga babala, wala namang tinatawag na mga sabi nga ay pahiwatig na magugunaw nga sa matinding baha ang sanlibutan o ang mundo o ang daigdig. Kaya dahil dito yung mga unang babala ng Panginoon hanggang sa mabuo yung arko o daong na kaligtasan ng tao physically, nilalambahala nila ito. At dahil dito ang pamilya ni Noe pumasok sa arko, at dahil doon ibinaba ng ating Panginoon ng kanyang hatol, umulan, at sa pag-ulan hindi talaga tumigil ang ulan. Within 40 days, hindi talaga tumigil ang ulan. At ang sabi pa ron ay bumukal, nangabuksan ng mga bukal, at naglabasan ng mga tubig, at ang sanlibutan, ang buong kalupaan ay inapawan ng tubig. And then, nangyari yung sinalita ng Diyos. Pero ang favor, matuwid pa rin ang Diyos. Sa kabila ng merong mga babala, sa kabila ng merong mga banta, sa kabila na sinalita na niya ang mga bagay nito sa kanyang lingkod na si Noe, kaya si Noe ay gumagawa ng malaking arko, at ito ay hindi kapanipaniwala na may taong gagawa ng malaking daong. Kaya ibig sabihin, yung mga manlalakbay, nakikita nila yon, yung issue, sabi nga, talk of the town, at yung talk of the town na yon, lumaganap yun sa ibabaw ng lupa. Na ibinabalita nila si Noe, si matandang Noe, na bagamat totoo naman na siya'y tapat sa Diyos, ay para naman nasisiraan ng ulo na gumagawa ng malaking arko. Pero sa isang banda, paano niya yun nagagawa? Gumawa ng isang malaking arko, at dahil dito, yun ay lumaganap sa ibabaw ng lupa sa matagal o maiksimang panahon, 120 taon. Yung issue na yun ay lumalaganap sa ibabaw ng lupa. Pero, ang inaasahan ng Panginoon ay yung paghahanda. Ang pamilya ni Noe ay nakapaghanda, pero yung mga nakarinig ng balitang ito, hindi sila nakapaghanda. Ang inihanda ng ating Panginoon, yun ang kaligtasan ng tao, ang arko ng kaligtasang ibinigay ng Diyos at itinayo o binuo ni Noe. Ganun din itong huling panahon natin. Kapag dumating yung tinatawag na mandatory mark of the beast, para hindi na makabili ang tao, para hindi na rin makapaghanap buhay ang tao, hindi na makabili, hindi na makapagbili o makapagnegosyo, kailangan ay meron tinatawag na mark of the beast. At dahil dito sa pamagitan nito, makokontrol ng Antikristo ang buong mundo. At dahil dito, ito yung panahon na maaaring nakikita natin ang mga bagay na ito sa mga sumasaliksik, nag-aaral ng banal na kasulatan. At dahil dito sa mga bagay na ito,
Huwag nating kalimutan, huwag muna nating i-emphasize o ilagak sa ating puso yung bagay na mangyayari. Rapture ka agad para makasave kami doon sa tinatawag ng Mark of the Beast or Great Tribulation. Kundi ang ating isipin ay ang pangako pa rin ng ating Panginoon na magkakaroon din muna ng tinatawag na Great Awakening, yung pagbuhos ng kanyang banal na espiritu sa lahat ng laman. As like dun sa pinag-aralan natin noong nakaraan, yung people skill versus godly nature. Ang mga bagay na ito ay assurance of our salvation, na tayo ay maging handa din sa tinatawag na pagtunog ng trompeta, kukunin ng Panginoon ang mga tinubos at binili niya. Dapat makalabas tayo sa tinatawag na people skill o yung tinatawag na pagsunod lamang sa utos pero hindi bukan sa ating kalooban. Kaya dahil dito tayo tinubos ng ating Panginoon at maraming bagay na pinagkaiba ang Old Testament at New Testament. Ang New Testament ay fulfillment of redemption. Ito yung tinatawag na total deliverance. Kaya nga yung John chapter 8 verse 32 na sinasabi ron, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 36, ang pinalaya ng anak ganap na malaya. Kaya ibig sabihin sa mga bagay na ito, mahalaga na mahayag sa atin ang katotohanan, mahalaga na mahayag sa atin ang mga plano at layunin ng ating Panginoon at malibang ipaunawa ito sa atin ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo at ng banal na Espiritu, hindi natin ito maiintindihan. Nang ibig sabihin, kailangan natin muna yung tinatawag na redemption. Siyempre, kailangan din yung skill. Habang wala pa tayo sa biyaya ng Diyos, yung pagnanasa natin, yung pagpupumilit natin makapasok sa biyaya ng Panginoon, yun doon, kinakailangan natin yung ating skill. Kinakailangan natin yung pagsusumikap natin, yung pagpupumilit natin upang tayo maging karapat-dapat. Kaya dahil dito, kapag nakita naman tayo ng ating Panginoon Diyos sa ganong kalagayan, bibigyan niya tayo ng atensyon. At aakayin niya tayo doon sa dapat nating lakaran o dapat nating gawin. Upang sa gayon, yung biyaya ng ating Panginoon Diyos ay ating matanggap sa pamagitan ng redemption. Kaya dahil dito, kapag dumating na sa atin yung tinatawag na redemption, yung kalayaan, yung katubusan, ito rin yung sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Pedro tingnan natin sa aklat ng Pedro o sa aklat ni Juan, na sinasabi na hindi tayo kailangan turuan ng sino man. 1 John chapter 2 Verse 20, at kayo'y may pahid ng banal, nalalaman nyo ang lahat ng bagay. Verse 27, tungkol sa inyo sa pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap, nananahan sa inyo. At hindi nyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay at siyang totoo. At hindi kasinungalingan at kung paano kayo tinuturuan ito, ay gayon kayong manahan sa kanya. Note, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sinasabi ritong hindi na tayo kailangan turuan, ibig sabihin hindi na natin kailangang utusan, hindi na natin kailangan bigyan pa ng batas, sapagkat tayo yung nasa ibabaw ng batas o nasa ibabaw ng kaayusan dahil doon sa tinatawag na auction or anointing ng banal na espiritu na sumasa atin at yun yung ating nagiging nature na sinasabing righteousness and holiness. Kaya ibig sabihin, ito yung sinasabi nating comparison about do sa people's skill and about do sa godly nature. Nang ibig sabihin, kung sumasa atin yung nature, yung image and likeness of God, the righteousness and the holiness, hindi natin kailangan utusan dahil alam natin ang mga bagay na nararapat nating gawin. Kaya yun yung malaking pagkakaiba ng Old Testament under the religion or under the law of Moses. Bagamat ito ay mula sa Diyos, ginamit lang niya si Moses para mahayag ang pamantayan niya about the law.
Pero sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, eto naman yung redemption upang sa gayon yung ginagawa ng law na sabi nga hindi naman bukal sa kalooban ng lahat, kundi napipigilan pa ang kanilang kalayaan, ay magiging lubos at magiging ganap sa pamagitan ng redemption na ang bunga nga nito ay babalik sa atin yung likeness and image of God, which is holiness and righteousness. Kaya dahil dito, itong banal na espiritu na sinasabi na mananahan sa inyo, kaya nga kayo yung banal na templo ng ating Panginoon, kung yan ay nananahan, hindi natin kailangang bigyan ng pamantayan ang ating buhay, ang ating sarili sa harapan man ng Diyos o sa harapan man ng tao. Sapagkat meron tayong nature ng righteousness and holiness, at yung nature of righteousness and holiness, yun ay kaayusan sa buhay ng tao at kaayusan din sa harapan ng Diyos. Kaya dahil dito, itong mga bagay na ito sa pamagitan ng banal na espiritu, ito ay pupukaw sa buhay ng tao sa mga huling panahon. Na hindi nga nagtatag ng reliyon ng ating Panginoon, ang itinatag niya ay pananampalataya. At dahil dito, walang turo, aral na matatanggap ang tao kapag bumuhos ang banal na espiritu, mananaginip sila ng mga pangitain, makapanghuhula sila ayon sa konbiksyon ng banal na espiritu, at ito'y hindi mo mapapag-aralan sa pamantasan or else hindi mo ito mare-research. Kundi ito'y mga kaloob ng ating Panginoon, mga nature ito ng ating Panginoon. Hindi mo ito mapapag-aralan kung paano manghula. Kundi magkakaroon ka ng mga pangitain, makikita mo yung mga bagay na mangyayari o mga bagay na magaganap, at sa loob ng puso mo meron kang conviction, merong guiltiness o merong tinatawag na konsensya kapag hindi mo ipinahayag ang mga bagay nito. Para bang may mabigat na damdamin ka sa iyong sarili kapag ang pangitain na nakikita mo hindi mo pinapahayag, para kang may pasang-pasang mabigat na ang ibig sabihin pinagkatiwalaan ka ng Diyos, pinagpahayagan ka ng banal na espiritu, pero hindi mo inire-reveal. Kaya dahil doon merong kabigatan sa loob, at dahil dito sila'y magsasalita para sa gayon maipahayag nila ang mga biyaya na ipinahayag ng Diyos sa kanilang buhay, at ito'y mangyayari sa pamagitan ng plano't layunin ng Diyos. Siya ang gagawa nun, hindi tayo. Kaya kung pangarap natin maging propeta o mga manghuhula, hindi natin kailangan pag-aralan nito. Ang kailangan natin ay dumaloy sa atin ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katwiran, ang kanyang banal na espiritu, at yung mga bagay na mangyayari, magaganap sa darating na mga araw, ay nakikita natin yung katotohanan, at sa katotohanan ito dapat mababalaan ang ating kapwa. Dapat mapapaalalahanan ang ating kapwa upang sa gayon ay magsipasok sa biyaya at buhay na walang hanggan. Kaya dahil dito yung tinatawag na pagbuhos ng banal na espiritu, nang ibig sabihin ng mga bagay nito, sila'y mga glilingkod sa Diyos sa espiritu at katotohanan na kanilang napatunayan. Hindi nila pinag-aralan nito, kundi mahahayag sa kanila ito, marireveal sa kanila ito, makikita nila ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng mga pangyayari sa kanilang pananampalataya na may kapakumbabaang loob. Una, siyempre, kapag tayo'y nakipagtipan sa ating Panginoon Kristo, nakipagkasundo tayo sa dugo ng tipan, ang unang katotohanang makikita natin, yung ganap na malaya. As in, ganap na malaya. Kasi sa pananampalataya kasi, about sa ilalim ng kapangyarihan ng reliyon, ay yung tinatawag na accepting Jesus Christ, okay na yon. Pero yung ganap na kalayaan, wala nga. Habang nabubuhay daw dito sa daigdig, wala daw ganap na kalayaan kapag andun na lang daw sa langit. Sa mga tuwid, ito ay nagiging contradiction sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoong Hesus, ang aking pinalaya ay ganap na malaya. Kaya dahil dito, ang pagluluwal sa atin ay sa pamagitan ng banal na espiritu at sa pamagitan ito ng katotohanan. Kaya ang mga bagay na ito, kapag nangyarit na ganap at napatunayan ng isang individual,
sasamba siya sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil nahayag sa Kanya yung mga katotohanan, at ang katotohanan, gaya ng ating sinasabi, that is a series of truth. Yan ay dugtong-dugtong na katotohanan na marireveal sa atin or mararanasan natin o makikita natin patungkol sa buhay, patungkol sa daigdig, patungkol sa ating Panginoon Diyos, patungkol sa mga plano't layunin niya sa sanlibutan o sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dahil dito sa usaping ito, napakahalaga ng tinatawag na involved tayo. Kabahagi tayo sa tinatawag na Great Awakening. Bagamat sinabi nga ng ating Panginoon Diyos sa Isaiah chapter 43, na sinasabi niya, ako'y gagawa, sinong pipigil? Verse 11 to 13, I believe, ganito sinasabi ng banal na kasulatan, Isaiah 43, siya'y gagawa at walang makapipigil. Isaiah 43 verse 11, sa matuwid bagay ako, o verse 10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman, magsisampalataya kayo sa akin, inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpakahayag, ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Mula na magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, sinong pipigil? Kaya ito yung sinalita ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Sa huling panahon, ito'y mangyayaring magaganap. Dahil sinabi na ni Propeta Isaiah, sinundan ka ni Propeta Joel, at sa pamagitan ni Propeta Joel na lingkod ng Diyos, ibubuhos daw ng ating Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa huling araw. Kaya sa aminin natin sa hindi, andito tayo sa huling araw, pero wag nating ilagay lamang sa ating sarili na ang huling araw ay kalamidad, disaster, bagamat meron. Na ang huling araw ay great tribulation na, bagamat totoo yun. Pero sabi nga sa huling araw, bago naman mangyari ang mga bagay na yon, meron pa rin biyaya ang ating Panginoon. I-reveal niya ang buong katotohanan na gaya rin na sinasabi ni Apostol Pablo, nang hindi pa dumadating ang biyaya ng ating Panginoon o redemption, ang pagtubos ng Panginoong Kristo, at ang mga Israelita ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng reliyon, ang tinatawag na Law of Moses na itinatag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moses. Maraming hiwaga ang natatago at nalilihim, at hindi inire-reveal ng ating Panginoon upang manatili sila sa kautusan, upang sa gayon wag nilang baliwalain ang kautusan dahil wala pa naman yung redemption. Bagamat yung redemption ay ipinapaalala na, ibig sabihin nagpaparamdam na, kagayang sinasabing katubusan, kasabihin na tutubusin ng Diyos ang Israel. At ipinapaalala na rin ng banal na kasulatan, nalilitaw ang isang kagaya ni Moises na magdadala ng salita ng Diyos, at siya ang dapat pakinggan ng bansang Israel. At kung sa pamagitan ni Moises ay dumating ang kautusan, sa pamagitan ng kapatid nila na babangon sa kanilang kalagitnaan, ay darating naman yung biyaya sa biyaya at katotohanan. Kaya ibig sabihin, nang dumating na nga ang mga bagay na ito, nare-reveal ngayon yung maraming katotohanan sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, sapagkat maghihiwalay ngayon ang kautusan at ang pagpasok ng biyaya. Bagamat sinabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 17, hindi niya binabaliwala ang kautusan, kundi bagkus ay upang maganap pa nga. At yung kaganapan ngayon, yung sinasabi natin, kapag tayo ay na-work out ng ating Panginoon, na-redeem, siyempre muna, sumampalataya sa Kanya, nakipagkain sa dugo ng tipan, nilinis, pinagtibay sa pamagitan ng banal na dugo, at pinatawad sa pamagitan ng banal na dugo. Then, isilagay sa atin yung bagong puso, bagong diwa, at yung Kanyang Espiritu, inilagay sa loob ng bawat isa. Then, sila'y mga bagong tao, mga bagong nilalang. And then, yung pinag-aralan natin noong nakaraan na godly nature nasa sa kanila.
And then kung nasa sa kanila, sila yung mga ilaw ng Panginoon sa ibabaw ng lupa na magbibigay ng liwanag sa kanilang kapwa dahil personally sa kanilang buhay, ito yung dakilang biyaya ng Panginoon na sa kanilang puso ay nakamit nila o naranasan nila yung dakilang kagalakan, katuwaan na ang kanilang kaluluwa ay nakabalik uli sa Diyos, or else natanggap nila yung kalinisan sa pamagitan ng dugo ng tipan at para silang ini-embrace ng presensya ng ating Panginoon Diyos, mga malilinis, walang bahid na kulubot o bahid man ng tinatawag na kasalanan o kalikuan. Kaya dahil dito, itong bagong tipan ay kaiba sa lumang tipan. And then, andito na tayo sa huling panahon. 2,000 taon na itong nangyari. Pero sa pamagitan naman ng ministeryo ng banal na Espiritu, mangyayari naman na ang banal na Espiritu ay gagawa. Kaya makikita natin yung kagandahan ng salita ng ating Panginoon. Pinabayaan ng ating Panginoon mula kay Adan nung sila pumasok sa kasalanan, yung tinatawag na kusa ng tao. Yung kusang gawa ng tao. Pero kukunti ang nakapasok doon, kagaya ni Enoch, sila talaga yung tumiwala sa Diyos. At dahil dito, nagkaroon nga ng tinatawag na kasamaan sa ibabaw ng lupa at nilipol ng ating Panginoon Diyos ang ibabaw ng lupa. And then sa pamagitan ni Noe, dito lumabas yung tinatawag na may mga taong matuwid pa rin sa harapan ng Diyos. Isang pasimula uli ng isang tao na lumakad sa paningin ng ating Panginoon Diyos na matuwid. But later on, ito'y naliligaw pa rin ng landas dahil sabi nga, dahil sa kasalanan, ay patay pa rin sa harapan ng Panginoon hanggang lumitaw na si Abraham na talaga sumampalataya sa Diyos, kaya siya yung tinawag na ama ng pananampalataya. Then yung kanyang lahi ay na-maintain na kung saan ay tumitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya meron sa banal na kasulatan, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Sila yung talagang nanatili na sumampalataya at nag-ingat ng kalooban ng Diyos bagamat wala pang batas. And then dumating ngayon si Moises. At sa pamagitan ni Moises, natatag ang tinatawag na kautusan. Dito na-revealed ang mga bagay na kabanalan ng Diyos. Sa pamagitan ng kautusan na inilagay sa lahi ni Abraham, sa bansang Israel, sa lahi ni Jacob. At sa pamagitan ng kautusan, nakakalakad sila ng nakalulugod sa Diyos, bagamat hindi nga lubos dahil tao pa rin. Na lagi natin sinasabi, yun yung mga panahong wala pa yung biyaya. Anong ibig sabihin? Sila ay naroroon pero yung redemption wala. Kaya doon sa mga panahon ng kautusan, hindi ipinangako ng ating Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan. Kung sila'y mananatili sa batas ng kautusan, sa reliyon ng mga Hudyo na Law of Moses, pagpapalain sila ng Diyos. At yung biyaya, pangako ng Diyos, worldly talaga, as in worldly, pang-ibabaw lang din talaga ng lupa. Hahaba ang buhay mo, dadami ang lahi mo, magiging dakila ka, yayaman ka, dadami ang iyong mga ari-arian, at mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. At yun ang mga pangako ng Diyos kapag nag-iingat ng kautusan ng Diyos. Sabi nga, ito'y isang tipan. Kaya dahil dito, yung buhay na walang hanggan, wala. At higit sa lahat, wala silang godly nature at sinusunod lang nila batas ng Diyos para magkaroon ng kaayusan. And then dumating ngayon, ang ibig sabihin, dumating ang bagong tipan, ito yung pinakang redemption. At dito sa redemption, dito babalik yung likeness and image of God. At pag bumalik ngayon, ang tao ay malalagay sa kaayusan. Hindi dahil sa batas sila sumusunod, at hindi dahil sa batas sila'y nagiging kalugod-lugod sa Diyos, kundi yung nature na ibinalik sa kanila ng Diyos, nagkakaisa sila at ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, yung gusto ng Diyos, gusto rin ng mga tinubos. Yung gusto ng mga tinubos, gusto rin ng Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, nagkakaisa sila sa Espiritu. Kaya dahil dito, yung Ama nagministeryo sa lumang tipan para makilala siya sa buong mundo. At nakilala nga siya sa buong mundo dahil yung Law of Moses, sa bansang Israel lang yun, sa mga Hudyo lang yun. Hindi kasama doon yung mga pagano o mga Gentiles. Pero itong Law of Moses, nang mahayag nga ang ating Panginoon Diyos, walang kagaya niya
na Diyos na makapangyarihan sa lahat na manlilikha. Dahil doon yung first world empire na si King Nebuchadnezzar sumampalataya sa Diyos ng Israel. At kung sa panahon natin ngayon, titingnan natin yung mapa ng Babylonia, yan yung Iraq. Yung bansang Iraq ngayon. Nang ibig sabihin, yung hari ng bansang Iraq noon na kung tawagin Babylonia, sumampalataya sa Diyos ng Israel at yung Law of Moses, inadapt nila yon. Yung batas ng kautusan, inadapt nila yon. At yun ang inimphasize nila o yun yung inilagay nila sa kanilang bansa na pamantayan. Then sumunod sa kanya ay si King Cyrus. Si King Cyrus ay King of Persia. Nang ibig sabihin sa mga bagay nito, ang Persia sa panahon natin ngayon ay Iran. At dahil dito si King Cyrus ay sinabi ng aklat ng Isaias, siya ay shepherd o pastol ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito sa panahon ni King Cyrus, itinatag uli yung Jerusalem, ang bakod ng Jerusalem. Sapagkat ito si King Cyrus na hari ng Persia ay lingkod ng ating Panginoon. Kaya dahil dito sa bansang Persia, yung Law of Moses, inadapt din nila yun. At hanggang sa ngayon, yung Law of Moses andyan sa Middle East. Naririyan yung tinatawag na Law of Moses, bagamat hindi yun pinalaganap. Nasasabihin, membro natin ng tao, itatag natin ang reliyon ng Hudyo, kundi ang kanilang mga hari ay kusa na inadapt ang pamantayan ng Diyos sa bansang Israel. At inimplement nila yun sa kanilang bansa. At dahil dito, nagkaroon ng tinatawag na pagkakilala sa ating Panginoon Diyos na siya lang ang Diyos na dakila. Kaya yung mga bansang yan, as in talagang mayayaman. Pero pagpasok ng bagong tipan, maging ang Israel man, hindi nakapasok pa sa biyayang ito. At sila'y nananatili pa rin sa Law of Moses at pasantabi ang Middle East ay nasa Law of Moses pa rin. Pero harinawa na itong biyaya ng Panginoon ay mangyari sa panahon natin ngayon, bagamat nangyayari na sa bansang Iran ay merong mga believer dyan ang ating Panginoon Kristo. Or else sabihin man natin religion pa rin. Or else wag namang mangyari na religion yung lumalabas sa Iran. Kasi sa Iran, naandiyan na rin yung tinatawag na banal na kasulatan. Hindi lamang Quran, kundi yung Biblia pumapasok na sa Iran. At merong mga believer dyan at ipanalangin natin dahil meron din sa kanilang persecution. Kasi parang nga si Pablo, ayaw din nila na lumabas sa reliyon ang kanilang mga kababayan. Then sa bansang Iran, ganun din ang nangyayari. Kaya hindi natin masasabi kung ano ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Pero ang mahalaga, step by step gumagawa ang ating Panginoon. At dahil dito, yes, lumabas ang banal na kasulatan, isang paraan upang makita natin ang katotohanan. Pero yung kaganapan na sinasabi sa huling panahon, kikilos ang banal na Espiritu. Magre-reveal ng katotohanan ng banal na Espiritu at magpapakahayag ang banal na Espiritu sa lahat ng tao, as in sa lahat ng tao. Kagaya ng ating sinasabi, ang paraang ito gagawin ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ang ministeryo ng banal na Espiritu is about to reveal the truth. Ang banal na Espiritu ay katotohanan. At dahil dito, ito yung mangyayari at magaganap. Marireveal ngayon ang isang buong katotohanan. Nang ibig sabihin sa mga bagay na ito, kapag na-reveal ang mga bagay na ito, ang tao ang magpapasya. Kung sa panahon natin ngayon o sa panahon noon, panahon muna noon, ang Ama ay na-reveal, siya lang talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero natapos na yon yung Law of Moses at yun ay panahon ng digmaan para lang makilala ang ating Panginoong Diyos. And then, eto na ngayon ang ating Panginoon Kristo, the Redeemer. Nangyari na yung redemption. Nahayag na yung tinatawag na redemption. And upon the last days, ang ministeryo ng banal na Espiritu, eto naman ang gagawa. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Isaiah chapter 61, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, nang ibig sabihin ay kailangan natin bumangon upang sumilang ang tinatawag, o verse 60, chapter 60, Isaiah chapter 60. Ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang liwanag ay dumating at ang kalawalatian ng Panginoon
ay sumikat sa iyo. Kaya ibig sabihin, kailangan natin yung tinatawag na pagbangon kapag tayo ay tinatawag ng ating Panginoon upang maging kabahagi sa kanyang paggawa na kanya sinabi rin sa bagong tipan sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 14. Kaya nga, o verse 13, datapwat ang lahat ng bagay pagkasasawata ay itinatanyag sa kaliwanagan, sapagkat lahat ng bagay na itinatanyag sa kaliwanagan. Kaya't sinabi niya, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya dahil dito, ang sabi nga ay mahalaga na tayo'y mag-respond sa panawagan ng katotohanan o kaliwanagan. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya dahil dito, ito'y iniiwan ng ating Panginoon Diyos sa pasya ng tao. Then sa pasya ng tao, magkakaroon ng tinatawag na pagpukaw sapagkat magmiministeryo ang banal na espiritu, ang mga bagay na nalilihim noon ay mahahayag uli sa huling panahon. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 2 verse 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 2 verse 5, kayo rin naman gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Tayo raw ay gaya ng pagkasaserdoteng banal upang tayo makapaghandog ng mga haing nakalulugod sa Diyos, at yun ay ang espiritu at katotohanan. Kaya dahil dito, anumang katotohanan nakikita natin, nararanasan natin, nangyayari sa ating buhay, luwalhatiin natin ng Diyos sapagkat siya ang gumawa, siya ang may akda. And then sa mga bagay ding ito, eto rin yung ating makikita. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, i-rebuild niya ang kanyang pamantayan. I-rebuild niya yung mga bagay na nakalulugod sa kanyang harapan. At harinawa makapasok tayong lahat dito. Nang ibig sabihin, huwag nating alisin, dapat meron tayong tipanan sa Diyos. Hindi lang yung accepting, hindi lang yung pagtanggap kay Kristo, kundi meron tayong pagkikipagkaisa ng pagpapatubos sa ating Panginoon at pagtitibayan niya ng kanyang banal na dugo. Kapag tayo totoo, lalo na siyang totoo, at nakita niya sa ating katotohanan, katapatan ng ating pagsisisi, katapatan na gusto natin na lumakad sa kaayusan ng buhay, pagtitibayan niya ng banal na dugo. Nang ibig sabihin, yan ay dugo ng tipan. Yan yung bagong tipan. Kaya dahil dito, ito yung sinasabi ng Romans chapter 8, verse 35 to 37, or Romans chapter 5, o chapter 8, verse 35, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, ang kapapisan, ang pag-uusig, kagutom, kahubaran, o ang panganib o ang taba, gaya ng susulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami napapabilang sa mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umibig. Kaya sabi nga, sinong maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? And then, ang sabi sa verse 37, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Bakit? Kasi yung godly nature sumasa atin, yung espiritu, yung banal na espiritu, yung katotohanan, yung katwiran, o yung kabanalan, yun yung sumasa atin. Kaya hindi tayo pwedeng madaya. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, hindi nyo kailangan turuan o bigyan ng batas na sasabihin, oy, kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. Dapat ganito yung ginagawa mo. Kaya ibig sabihin, kapag ikay tinuro ang ganon, sa matuwid, ang katotohanan ng banal na espiritu, wala pa sa'yo.
Pero kung sumaatin ang katotohanan, the nature o godly nature, yung likeness and image of God, nasa sa atin na walang magsasabi sa atin o walang magsasaway sa atin o walang mag-uutos sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Or else, walang magtutuwid sa atin. Bakit matuwid yung nilalakaran natin at hindi tayo yun? Dahil ibinigay lang ng ating Panginoon Diyos yung kanyang katotohanan at yung kanyang katwiran sa ating buhay, kaya natin nagagawa yon. Kaya luluwalhatiin natin ang ating Panginoon Diyos, hindi natin pwede sabihin kasi yan yung masteral degree ko na lumakad sa kamalanan. Yan kasi yung aking masteral degree, ang katwiran, kaya nakakalakad ako ng katwiran. Hindi, magmamataas lang tayo dahil kapos at kapos pa rin tayo, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Maybe sa susunod natin pag-aaralan yon. Yung sinasabing walang humahanap sa Diyos, on that time na sinasabing walang humahanap sa Diyos, yun yung panahon ni Isaias bago sila pumasok sa pagkaalipin sa Babylonian Empire. Noong mga panahong yun, wala nang humahanap sa Diyos. Pero nang dumating na ang ating Panginoon Kristo, marami nang humahanap sa ating Panginoon Diyos. Kaya maraming sumisigaw at nagsasabi na ang ating Panginoong Hesus ay anak ni David. Yan yung mga taong humahanap sa Diyos. Nakinikilala nila ang ating Panginoon Kristo, bagamat mahirap, hindi talagang kilala sa tinatawag na kapangyarihan ng sanlibutan ito or posisyon o kayamanan o kalwalatian sa sanlibutan ito. Hindi siya kilala. Nakikilala siya sa kanyang kagandahang loob. Nakikilala siya sa pagiging makatao niya o malasakit sa kapwa-tao, na gusto niyang damayan ang lahat na napipigati, ang lahat na nagdadalamhati, ang lahat na nagdadalamhati sa ilalim ng kapangyarihan ng karamdaman, na mayroong mga 38 taong nagdaramdam na sa karamdaman, pinalalaya ng Panginoon. Merong 8 taon na nagdaramdam, pinalaya ng Panginoon. Yun ang gusto niya, na ang tao ay makalaya sa kadalamhatian, kaya siya nagpapagaling. Binibigyan niya ng kalayaan tao. Yung kabagabagan ng loob, pinagiginhawa niya, pinaglilinaw niya o pinalilinaw niya ang kaisipan ng tao para hindi masakit sa ulo o hindi nalilito kung ano yung mga pasya, kundi nagiging malinaw sa kanila kung ano ba ang buhay. Yun ang nais ng ating Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng tao, at dun siya nakilala. Hindi siya dakila sa paningin ng mga tao, na siya'y mayaman na gaya ni Haring Solomon, na siya'y may posisyon na gaya ni Haring Solomon, gaya ni Haring David. Hindi nga ganun eh. Pero yung damdamin at pag-ibig niya sa kapwa-tao o sa mga tao naroroon, at dun siya nakilala. Kaya dahil dito sa kalagayang ito ng ating Panginoong Hesukristo, ang nais ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng tao ay makalaya, manalig manampalataya sa Kanya. Kaya dahil doon, yes, wala nang humahanap sa Diyos, pero sa panahon ng Panginoon Kristo, marami na. Then lalo na sa panahon natin ngayon, ang Panginoon ay magbibigay ng lubos at ganap na kalayaan sa mga taong humahanap sa Kanya. Huwag natin sara ng pintuan na wala talagang taong humahanap sa Kanya. Kaya dahil dito sa sitwasyong ito, ibalik natin na ang ating Panginoong Kristo, siya pa rin ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamagitan niya. At yun din ang sinasabi ng John chapter 17 verse 1 to 3. Na lahat ng pinagkatiwala ng Ama sa Kanya, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At lahat ng ibinibigay sa Kanya naman ng Panginoon, hindi nawawala sa Kanyang kamay. Iniingatan niya. Then, eto daw ang buhay na walang hanggan, makilala ang Ama. Naiisang Diyos na tunay at Kanya sinugo sa matuwid bagay sa Jesucristo. Dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, about the last day, about revealing the truth, maglilinaw sa atin ang buong katotohanan kapag tayo ay may pakikipagkaisa sa dugo ng tipan. Kapag nangyari sa atin yon, bibigyan tayo ng pangunawa. Hindi tayo yon, kahit saliksikin natin ang lahat ng aklat, maging ang Biblia, di natin maunawaan. Maliban talagang magpakumbaba tayo. Kaya sabi nga, yung aking slogan, ang Biblia ay napakalabo. Talaga niyan. As in, napakalabo ng Biblia sa mga taong palalo.
Pero ang Biblia ay napakalinaw sa mga taong nagpapakumbabang loob sa ating Panginoon Diyos. Bakit ginagabayan sila ng banal na Espiritu para makita nilang katotohanan? Pero yung mga palalo na nagmamataas, nagmamapuri pa sa harapan ng Diyos, lalong hindi nila makikita ang katotohanan ng Biblia. Naliligaw lamang sila. Kaya sabi ko doon, sila rin ang nadadaya dahil dinadaya nila ang kanilang sarili. Dapat lahat ng tao magpakumbaba and then makipagkasundok sa dugo ng tipan. Magpatubos. At kung mangyayari ang mga bagay na yun, mangyayari din yung biyaya ng Diyos. At kapag nangyari ang mga biyaya ng Diyos, mapapatunayan natin, totoo nga pala tayong tinubos. Totoo nga palang bumabalik yung kagalakan, katuwaan, kapayapaan. Totoo palang bumabalik yung kabanalan at katwiran. Totoo nga palang magkakaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa kasi ang ating kalooban, yung ating kaisipan, sana Panginoon yung binigay mo sa akin, matanggap din ng aking kapwa, lalo na nung aming mga mahal sa buhay. Kasi natanggap natin. Pero kung tayo walang natatanggap na ganun, gagawa tayo ng sariling kalwalatian. Gagawa tayo ng sarili nating kadakilaan. Na tayo ay isang mga sikat at mga dakilang mangangaral. Sabi nga, sikat at dakilang mangangaral. To God be the glory, but deep inside, people skill yun. Then, saan sila naging magaling? Sa pagsasalita o ang paghahayag ng katotohanan? Sapagkat kapag katotohanan ang inihahayag, hindi nila ma-accept na sila'y dakila. Kundi ma-accept nila, alipin lang ako ng Panginoon na kanyang inirestore at kanyang biniyayaan ng kapayapaan, at ang nais niya, ang kapayapaang natanggap niya na mula sa Panginoon ay mapa sa kanyang kapwa. Kaya kung siya'y magtatagumpay, hindi niya pwedeng sabihin siya'y dakilang mangangaral. As in, hindi talaga pwede. O sikat na mangangaral, hindi niya ma-accept kung sabi niya, Lord, salamat po sa iyo na marami ang tumatanggap ng mga biyayang ibinibigay mo para sa lahat ng tao. At dahil dito, ito yung magiging damdamin natin. Hindi tayo pwedeng lumabas doon sa godly nature. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang nais ng ating Panginoon, gagawin niya ang kanyang magagawa sa huling panahon. Bumangon man tayo o hindi, mag-response man tayo o hindi, merong i-response ang Panginoon, meron at meron tutugon sa Panginoon. Pero much better, tayo na ang magsakripisyo. Sabi nga, hindi naman ito sakripisyo, tayo na yung unang makatanggap. Tayo na yung unang magpatubos ng biyaya sa ating Panginoon o magpatubos ng buhay sa Panginoon upang matanggap natin yung kanyang biyaya. And then dahil dito, hindi ito mapipigil sa huling panahon. Kung nakikita natin, andyan na yung huling panahon. Totoo naman, andyan na talaga. Malapit na yung Great Tribulation, malapit na yung Mark of the Beast, malapit na yung controlling the world under the power of Antichrist. Andyan talaga yan. Pero yung pangako ng Panginoon upon the last days, gagawin pa rin niya yan. Kaya yung sinabi ni James, Santiago, chapter 5, verse 8 o verse 7, na sinasabi ron, malapit na ang Panginoon. Magtiis tayo. Inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa hanggang sa tanggapin ang maaga at huling ulan. Ang maaga at huling ulan, yan yung Great Awakening. Na kapag hindi pa na-awake o nagising ang tao, wala nang magagawa ang Diyos. Kasi nagawa na ng katotohanan, banal na Espiritu, na-revealed na yung buong katotohanan. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, makibahagi tayo sa plano at layunin ng Diyos. Maging kabahagi tayo at siguraduhin natin, kasama nga tayo, pag tumunog ang trompeta, mararapture tayo at kasama tayo doon sa awarding ng Panginoon at kasama tayo sa first resurrection. And then dahil dito, merong inaasahang dakilang kalwalatian na mangyayari sa huling panahon. Great awakening and great revival. Then after that, tutunog na ang trompeta. Bilang panguli, ito rin yung sinasabi nga sa aklat ng Thessalonian chapter 2, nang ibig sabihin ng Great Awakening,
binasa sa tao kung hindi sila maa-awake o hindi sila magigising sa katotohanan. Sabi rito, 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayon mahayag ang tampanasan at papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig sa pamagitan ng kanyang pagpahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na sa kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas ng may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahama sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos buwat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapakabanal sa Espiritu ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya sa katotohanan. Note, kailangan po natin manampalataya na meron Diyos na dakila. Doon sa lumang tipan, nagpakahayag ang Diyos na dapat po tayong manampalataya sa redemption na ginawa ng anak. Ang redemption, ang katubusan. Then dapat din po tayong manampalataya sa katotohanan. Ang pananampalataya sa katotohanan ay ang pananampalataya sa Espiritu Santo. Then ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, walang ipupwera. Kaya I believe maraming may mga tanikala na nasa ilalim ng pandaraya ng kadiliman, makakalaya. Kaya sabi nga, eto mauudlot ito. Itong nangyayari na parang huling panahon na wala ng pag-asa, hindi ayon sa plano ng Diyos pag ibinuhos ng kanyang banal na Espiritu. Marami ang magbabalik loob sa Diyos, magigising sa katotohanan at iiwan nila ang mga mali at likong gawa. Kahit pa sila yung sa panahon natin ngayon ay parang sila yung tinatawag na gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero pagbuhos ng banal na Espiritu, papanig sila sa katotohanan. At pagpanig nila sa katotohanan, eto marami ang magbabalik loob sa Diyos. Yung mga nasa ilalim ng tinatawag na chain of Satan, makakalagpa yun. Sapagkat walang bagay na hindi kayang palayain ng Panginoon. Wag lang doon sa blasphemy na alam na nila ang katotohanan pero ginawa pala. Or else, ipinanganak na ng Diyos at nakita na nilang kalwalat at kadakilan ng Diyos, saka pa bumalik sa kasalanan, yun ang hindi na makababalik sa Diyos. Pero yung ginawa nila ito, dahil hindi nila alam ang katotohanan, makakabalik pa sila sa ating Panginoon. Then, ito yung pagpukaw. Ito yung revival na mangyayari sa buong sanlibutan. And then, pagkatapos nito, magra-rapture. Dahil mangingibabaw uli, yung tinatawag pa, pag tumigil ang banal na Espiritu, na hindi na makumbinsi ng banal na Espiritu ang kaisipan at damdamin ng tao, then, wala na siyang magagawa. Magkakaroon na ng first resurrection o tinatawag na pag-agaw, yung rapture. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, gagawa't gagawa ang Panginoon, dalangin po natin, maging kabahagi tayo sa kanyang paggawa, ang ating sambahayan, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kababayan, ang ating bayan, ang ating bansa, at ang bansang Israel. Gayon din ang mga Griego. Sa susunod, maaaring pag-aralan natin dahil ang mga Griego, godly seeker din sila. Hinahanap nila kung ating Panginoon Kristo na ba, yun yung Mesiyas. Kaya yung pag-aaralan natin, dakila pa rin ang bansang Greek o yung mga Griego, mamamayang Griego. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, mahayag sa atin ang kabutihan at kadakilaan niya, sumaatin ang kanyang mga biyaya.